Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador, Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, ang maganda dito sa social media platforms ko na ito, mahaba ang talakayan natin dito. Doon kasi sa iba kong social media platforms, mga ano lang, maiksi lang ang talakayan ko doon. Pero dito, mahaba-haba. Kaya yung mga nagsasabing, "Oh, attorney, mabuti, inabot pa kita." Oh, doon kasi pagpasok daw nila, patapos na ako. Dito mahaba-haba ito. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin 'to. Hmm? Nag-order na umano, nag-order na umano ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, na talagang gawin na ang lahat. Ito ang order kay Secretary of Interior and Local Government, Junvic Rimulya. Gawin na daw ang lahat para mapabalik na dito sa Pilipinas si Saldico. Hmm? Ano talaga kasi ito, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Ah, Hindi papayag ang taong bayan na ang mga nakasuhan lang at nakakulong ay ang mga DPWH officials ng Region 4B, ng Davao Occidental, at ang makulong lang ay mga tulad nila Diskaya. Kailangang may makulong na politiko. Eh sa mga politikong yan, sino ang unang dapat makulong? Ay siyempre si Saldico. Sumunod na niyan itong mga senador, sila Jinggoy, Cheese, Jewel Villanueva. Yeah. Dapat ano yan. Eh kaya lang ngayon, kahit man lang si Saldico, hindi nga mapauwi sa Pilipinas. Kumbaga, napakalaking insulto na ito sa administrasyon. Hmm? Gobyerno ka ng Pilipinas, hindi mo mapauwi ang isang fugitive from justice. Ha? Ah, Ano ito? Kansilado na ang kanyang pasaporte, o bakit hindi pa rin siya makauwi? Mapauwi. Kaya ngayon, parang challenge na ito. Challenge na ito, malaki ng insulto sa administrasyong Marcos na itong si Saldico, na lahat halos ng testigo ay binabanggit ito. Lahat ng investigasyon ay binabanggit ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa napapauwi sa bansang ito. Para pang pinaglalaro ng gobyerno, kasi naglabas pa ng video, parang hinahamon pa ang gobyerno. At kinansila na ang passport niya, wala namang nangyayari. So tama lang sa parte ng Pangulo na orderan na ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Actually, ang sabi talaga ni Junvic Rimulya, inuorderan na ang lahat ng ahensya, all agencies ng government na involved sa pagpapauwi kay papabalik kay Duterte, kay Saldico sa Pilipinas ay dapat nang gawin. Kaya ano ito umano, dahil wala tayong extradition treaty sa Portugal, pinaniniwalaan kasi matibay daw ang ebidensyang nasa Portugal itong si Saldico. Ngayon, wala tayong extradition treaty sa Portugal. So, pinapalakad na dapat magkaroon na tayo ng extradition treaty sa Portugal. Pero kahit wala pang extradition treaty, pwede namang asikasuhin ang repatriation. Ibig sabihin ng repatriation, pagpapabalik. Anong gagawin? Katulungin na ang Interpol. Katulungin na ang Interpol. I-repatriate na. Kaya linalakad na ito, mga kabunyog, na ang Interpol ay katulungin sa pagsasagawa ng operation doon sa Portugal. Katulad ng ginawa kay Arnie Teve sa Timor Leste. Katulad din ng ginawa kay Alice Guo doon sa Indonesia. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong operation ng Interpol na hinihingi ng tulong para kahit wala pang extradition ay mapabalik na sa Pilipinas itong si Saldico. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, medyo galit na si galit na si PBBM dito. Galit na ang Pangulo kasi insulto na ito sa kanya eh. Una, iniinsulto naman talaga siya ni Saldico.
Dati silang magkakasama niyan, dati silang magkakasama, ha? Yan ang kasama yan sa administrasyon, eh, House Appropriations Committee chair yan. Kanang kamay yan ni Romualdez sa loob ng kamara pagdating sa budget. Oh, maraming mga pakikipag-usap yan sa presidente pag pinag-usapan ng budget. Oh, kaya lang ngayon, ano na ito, kalaban na ng gobyerno, wanted ng gobyerno. Kaya lang dahil marami siyang pera, sobrang yaman niya, ah, mga nakaw na yaman, dati naman talaga lehitimo ang business nito. Pero siyempre, sobrang yumaman dahil sa mga nakaw na yaman. Oh. So ngayon, wanted na siya ng gobyerno. Hmm. Ang hinanakit niya siyempre kasi diyan, ang inaasahan niya poproteksyonan siya nila Marcos, nila Romualdez, ay hindi naman siya pinoprotektahan. So sa tingin niya, talagang ano na siya na yung, siya na yung pangunahing punterya, target na mapanagot dito sa mga anomalya. Kaya nagtatago na doon sa bansang Portugal. Pero yun na nga, kung hindi naman siya mapapabalik sa Pilipinas, mapapahiya ang gobyerno. Hmm? Ang dami ng mga fugitives from justice na hindi napapabalik. Si Roque, pati nga si Bunuan, hindi naman fugitive from justice pa, pero hindi rin napapabalik. Kaya masyado ng masyado nang napapahiya ang gobyerno dito. Si Bunuan hindi napapabalik. Si Saldico hindi napapabalik. Si Roque hindi rin napapadeport. Kaya medyo dito matapang at galit na ang mga salitang binitiwan ng Pangulo dito, pabalikin na yan sa Pilipinas, gawin na ang lahat. Kung kailangan ng extradition treaty, lakarin na yan. Kung habang wala pang extradition treaty, katulungin ng Interpol na i-repatriate yan, pabalikin sa Pilipinas. Ganon ang order ng presidente. Dahil nga, napapahiya na siya dyan kay Saldico na yan. Ha? Kaya kung kailangan ng tulong ng Interpol, katulungin. Oh. Kaya nga, pag ang Interpol din humingi ng tulong sa gobyerno, tungkol naman sa pag-aresto kay Bato, kasi ang ICC, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, kay Bato de la Rosa o kay Bongo, hihingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Tapos hihingi din ng tulong ang Interpol sa Pilipinas. Kaya hindi talaga makakahindi ang Pilipinas sa pag-aresto kay Bato. Kasi ngayon nga, hihingi rin ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para i-operate ang pag-aresto kay Saldico doon sa Portugal. Oh, pinaniniwalaan kasi itong si Saldico ay mayroong Portuguese passport. Hmm? Ang mga bansang kasi yan mga kabunyog, mga kababayan, kasi ako, lumalakad ako ng mga visa-visa, kaya nagbabasa ako ng mga passports, visa. May mga bansa, may mga bansa tulad nitong Portugal, ha? Ang Spain saka ang Portugal, medyo maluwag ang pagbibigay ng mga passports. Hmm? Mga visas, lalo na ito, maraming pera itong si Saldico. Pag nag-invest ka doon sa Portugal, mabibigyan ka na ng visa, passport. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kabayan, nakakagalaw pa rin ito doon sa Portugal at sa Europe dahil nga sa kanyang ano, passport ng bansang Portugal. Kaya ngayon, sinasabi na ng presidente kay John Vic Rimulya at sa mga ahensya ng gobyerno, gawin nyo na ang lahat. Gawin nyo na ang lahat. Kung kailangan lakarin ang extradition treaty sa Portugal, lakarin na. Kung kailangan ang repatriation sa tulong ng Interpol, gawin nyo na. Ganon kalinaw ang instruksyon. Kasi napapahiya na nga ang gobyerno eh. Wala namang naaaresto na eh. Pagkatapos nila Diskaya at siyang mga DPWH officials, wala nang kasunod. At ito si Saldico parang pinaglalaruan ang hustisya ng Pilipinas. Kaya tama yan. Pabalikin na yan. Yan ang order ng presidente. Abangan natin kung gagawin nga ito ng mga officials ng gobyerno. O sa January 19, mga kabunyog, mga kababayan, inanunsyo na ito ni Senador Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Mayroon na uling hearing. Actually, naka-break pa ang Kongreso, ang Senado. Parang January 24 o 26 pa magbabalik. Pero kahit
hindi pa January 24 o 26, naka-break pa pero magmi-meeting na daw ang ano, maghi-hearing na daw ang Blue Ribbon. Pinaliwanag yan ni Senate President Tito Soto. Bakit? Kasi marami na raw nagbabaliktaran, kailangan ng agapan. Ha? Kumbaga, yung investigasyon ng Blue Ribbon dapat paspasan kasi parang yung mga testigo nagbabaliktaran, wala ng mga follow-up kasi. Ito rin kasing ICI, palpak eh. Palpak. Nagrenda o tumigil yung investigasyon ng Blue Ribbon kasi pinaubayan na nga sa ICI. Ay, ang problema naman sa ICI, wala eh. Masyadong mahina. Ngayon, hindi na makagalaw kasi wala nang dalawang commissioners. Yung chairman na lang ang natira. O, hindi rin alam sa presidente kung ano nang gagawin sa ICI na yan. O, kaya tama yung ginawa ni ni Senator Ping Lacson na mag-hearing na ang Blue Ribbon at agahan na. Kahit naka-break ang Senado, hindi naman pinaliwanag yan ni Senate President Soto na hindi naman kailangan ang resolution, hindi naman kailangan ang privilege speech, kasi motu proprio, pwede namang magsagawa ng hearing ang Blue Ribbon kahit walang resolution galing sa Senado, kahit walang privilege speech. Ganyan ka-powerful ang Blue Ribbon. Kaya nung hawak yan ni Marcoleta, powerful talaga si Marcoleta noon. Ay kahit walang resolution ang buong plenaryo, kahit walang privilege speech na deliver na humihiling ng investigation ng Blue Ribbon, pwedeng magsagawa ng investigation in aid of legislation ng Blue Ribbon. At ito na nga yung ginawa ngayon ni Senator Ping Lacson. January 24 o 26 ang balik ng Senado pero 19 pa lang may hearing na. Bakit? Inaagapan nga itong mga developer para kasing nalaygay. Ha? Parang nagrenda yung mga investigasyon. Kaya kahit ang taong bayan, pinanghihinaan na, nawawala na ang tiwala. Oh. Ang maganda dito, ang gagawin di umano sa January 19, yung mga executive officials ang ipapatawag. Dati kasi ang mga napag-uusapan, yung mga sa senador, mga kongresista, DPWH, dito ang ipapatawag, nakita natin yung listahan, si dating Undersecretary Traigib Ulaybar. O yan, ano yan? Official yan ng DepEd. At yan yung, yan yung dikit kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Itong Traigib Ulaybar ito. Tao ito ng Anggara. Yung matandang Anggara pa, saka itong anak, itong si Sani, hanggang sa malipat sa DepEd, bit-bit din ni Sani Anggara itong Traigib Ulaybar na ito, Yusek. Ngayon, dahil kaibigan na matalik niya, sabi nga, may relasyon daw sa kasi Amina Pangandaman, mula pa doon sa panahon ng matandang Anggara hanggang sa anak ng magsenador. Ngayon, na nasa DepEd siya Yusek, itong Traigib Ulaybar, Budget Secretary naman si Amina Pangandaman, ito daw yung nag-ooperate dyan sa mga insertions na yan. Ayon kay Bernardo. So ngayon, ipapatawag itong si Traigib Ulaybar sa January 19. Si Maynard Godin, na binanggit din ni Bernardo, ito naman yung bagman ni Escudero, ipapatawag din. O kaya, ito na yung mga ipapatawag sa 19. Si Maynard Ngo, si Traigib Ulaybar, o yan, si Bunuan ipapatawag uli, bagamat nasa US, pero ibig sabihin yan, hindi titigilan na imbestigahan si Manuel Bunuan, dating DPWH Secretary. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang tanong ko nga, bakit yung grandnephew ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, yung Yusek Adrian Bersamin, hindi papatawag? May nag-message sa akin, hindi attorney, kasama daw sa ipapatawag. Actually, dapat nga si Amina Pangandaman ipatawag sa kasi Lucas Bersamin eh. Pero baka sa sunod, pagbigyan natin, baka naman iniisa-isa ni Ping Lacson. Pero tama ito mga kabunyog, at least yung pagkadismaya ng taong bayan na parang wala nang investigasyon na nangyayari kasi natigil na yung ICI, hindi naman natuloy yung pagkaso na sinasabi ng ombudsman. Kaya grabe na ang frustration ng taong bayan. Hindi naman natuloy yung mga pagkaso ng ombudsman eh. Tapos yung investigasyon ng ICI natigil.
Yung sa Kamara na investigation, wala na, sinarado na yun. Yung sa Senado naman, wala. Pero ngayon, nag-decide si Ping Lacson, kahit naka-break ang Senado, mag-iimbestiga na. Actually, sagot din ito ni Ping Lacson doon sa akusasyon ni Amy Marcos. Kasi itong si Amy Marcos, inaakusahan sila Ping Lacson at Tito Soto, na ano, parang ano daw, tuta na ng Malacanang. Kasi pinalilibre na nila yung mga sangkot. Hindi na iimbestigahan yung mga matataas na officials, yung lalo na yung galing sa executive. Ay ngayon, ang iimbestigahan na ni Senador Ping Lacson, yung mga nasa executive, mga USEC, tulad ni Ulaybar, ha? At ano dito, itong si itong si Maynard Ngo, may connection din ito kay Lisa Araneta. Inaakusahan ito na close kay sa First Lady na si Lisa Araneta. Iimbestigahan na ngayon. So parang pinapakita ngayon, hindi totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na pinoprotektahan ni Ping Lacson ng Blue Ribbon ang mga officials na associated sa administrasyon sa Malacanang. Kasi yun yung akusasyon ni Amy Marcos. Kaya nga galit si Lacson eh. Sabi ni Lacson, ha? Ano yan? Sinisira mo ang integridad ng Blue Ribbon. Member ka naman ng Blue Ribbon. Bakit hindi ka umaten? ha? Kaya anyway, ano ito mga kabunyong mga. Mainit itong hearing sa January 19. Oh. Ewan ko kung a-attend si Amy Marcos dyan. ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong ano, si Libeste, grabe ang kakaharapin niya na ngayon. Ha? Sinabi na ni Ombudsman Boying, iimbestigahan siya. Sabi rin ng Kamara, iimbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises. Sabi naman ng DOE, ipipinalay siya ng 24 billion pesos. Kaliwat. Sakit ng ulo ito ni Leandro Libeste, yung tinatawag ng mga DDS na genius. Ang problema, yung ka-geniusan niya sa negosyo ay pagiging magulang. Tuso. Hindi naman genius na malinis ang diskarte. Alam naman natin yung nangyari. Nagtayo siya ng solar business, solar firm. Ibig sabihin, yung solar generation, mag-generate ng energy gamit ang solar power, solar na teknolohiya. Yung kuryenteng o power na ma-generate, yun ang isusupply doon sa mga malalayong lugar ng Pilipinas. Tama naman yun, maganda yun. Ngayon, ang batas natin, Constitution actually, pagka ganyan na public utility, kukuha ka ng legislative franchise. Kasi franchise ang kailangan dyan. Ay siyempre, senador yung kanyang ina, nalakad doon sa Kongreso, magsa Kamara, magsa Senado. So nabigyan siya ng franchise at napirmahan ni Duterte noong 2019. Kaya yung solar firm niya, yung negosyo niya sa solar, ay nabigyan ng franchise. Kaya lang, ang problema ngayon, ang dami niyang kinakalaban sa issue ng korupsyon. Tama naman yun. Kaya lang, hindi niya naisip, siya ba? Wala ba siya? Hindi ba siya involved sa katiwalian? Wala man lamang bang makukuha sa kanya na butas na siya rin naman? Parang ganito, kayo ay corrupt. Siya, hindi ba siya corrupt? Kumbaga, yung mga inaakusa niya ay sangkot sa mga irregularidad. Siya ba, wala ring irregularidad? Ito na yun. Ito na ngayon yun. Linalabas na rin yung irregularidad niya. Iimbestigahan ng ombudsman, sabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi ka na ba nahiya? Wala kang kahihiyan? Batang-bata ka pa, ginagamit mo yung franchise para pagkapirahan. Kaya, ito, iimbestigahan daw ng ombudsman. Yung Kamara, nagsalita na rin. Yung House Legislative Committee, House Legislative Franchises Committee. Kaya ito, mag-iimbestiga na rin. May na-violate ba sa prangkisang ibinigay dito? Yun. Sabi ng abogado ni Pangilinan, yung bumili ng mga shares kay Libeste, wala naman daw nalabag. Sige, magpapaliwanag sila dun sa Kamara. Pero ang latest ngayon, itong DOE. Naglabas na ngayon ng DOE ng date
24,000 megawatts daw na kontrata ng Solar Philippines, yung negosyo ni Leandro Libeste, ang kinansila na ng Department of Energy. Bakit? Hindi naman daw natutupad eh. Kinuha lang yung kontrata, hindi naman na-accomplish. 2% lang yata ang accomplishment. Ibigay na lang sa iba na kayang gawin yung kontrata. Imaginin mo, kumuha ka ng kontrata sa gobyerno na 24,000 megawatts, binigyan ka ng ganyang pabor, tapos hindi mo naman ginagawa, kailangan nating i-develop ang ating energy sector. At ang isa sa mga dinidevelop, itong solar power. Tapos, kumuha siya ng 24,000 megawatts na, na kontrata sa gobyerno, hindi niya naman ginawa. O, kinansel na. 2022-2024, kinansel na umano yung mga kontratang yon. At hindi lang naman sasapat doon na basta lang i-cancel yon. Ganun lang ba yon? Kailangan ipinalay siya. Kaya may penalties na 24 billion pesos daw ang tinatayang penalties na ipapataw dito sa mga kumpanya nito ni Leandro Libeste. Kaya ang daming problema ng batang to. O sige nga, testingin natin yung pagiging genius niya sa negosyo. Kaya yung mga DDS na bilib kay Libeste, matitisting yan. Matitisting yan. Ang daming problema niyan. Iimbestigahan ng Ombudsman, iimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee, at ang DOE, kinansilan na ang 24,000 megawatts sa kontrata niya, ipipenalize pa, may penalties pang 24 billion pesos. Ayan. Sigurado, magpapatulong ito sa kanyang ina na si Loren Ligarda. Ang iisipin naman dyan ni Loren, si Loren kasi hinayaan naman yung anak niya. Sabi niya magaling yung anak niya eh. Naniniwala daw siya sa actually, wala namang problema na labanan ng korupsyon. Tama nga naman yung ginagawa niya. Kaya lang, hindi niya kasi naisip. Unang-una kasi selective din siya sa linalabanan niya. Linalabanan niya yung mga kongresista at saka yung mga senador, yung mga laban nila. Kasi Duterte siya, DDS siya eh. Pero yung mga identified sa Duterte, hindi niya linalabanan. Yung mother niya nga, yung ina niya na si Loren Ligarda, iimbestigahan ang Dolomite, sinamahan niya pa doon. Ipinakita niya na okay naman yung Dolomite, wag mo nang imbestigahan. Di ba ganun yung nangyayari dito sa Libesting ito? Sayang nga nung una, bilib na bilib ako dito. Kaya lang, nung pinagtatanggol si Duterte, ay wala rin. Yung impeachment kay Sara, hindi niya maprotektahan. Ay hindi niya masuportahan. Ay paano yan? Anti-corruption ka, tapos sa mga ganun, hindi mo masuportahan. Yun yung hindi maganda dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang daming problema nito ngayon ni Libeste. Abangan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.